gabi, ng puno. Minsan ba ay natanong niyo yun? Anong sabi sa school? Saan galing? Ang puno, ang araw. Ayan, diba minsan hindi natin alam, hindi tayo sigurado kung saan galing. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano nga ba nagawa ang buong mundo. Ginawa daw ang buong mundo ng ating Panginoon sa loob ng 7 araw. Ang galing naman ng ating Panginoon. 7 days pero nagawa niya na lahat. So, unahin natin. Sa unang araw, ano kaya yung unang ginawa ng ating Panginoon? Ayan. Noon daw, sabi sa Biblia, ang mundo daw ay walang liwanag, puro kadiliman, as in walang laman, walang kita, wala kayong makikitang buhay o gumagapang, lumilipad. Kaya naman, sabi ng ating Panginoon, ay pinaghiwalay niya yung umaga at gabi, yung liwanag at kadiliman, pinaghiwalay ng ating Panginoon. Anong unang ginawa ng ating Panginoon sa unang araw? Umaga at gabi. Pinaghiwalay niya ang umaga at gabi at pinaghiwalay niya ang liwanag at kadiliman. Okay. Yun ang ginawa ng ating Panginoon sa unang araw. Sabi pa nga niya, let there be light, sabi ng ating Panginoon. At ano ang nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Galing. Para tayo ba, kapag may ginagawa tayong isang bagay, tayo ba ay natitirapan? Tayo ba ay matagal natin gawin yung ating assignments? Pero ang sabi ng ating Panginoon, salita lang yung kanyang ginawa, ginamit, salita lang, nagbigkas ng salita at nagkaroon ng liwanag. So ano kaya sa pangalawang araw? Sa pangalawang araw ay pinaghiwalay naman ng ating Panginoon ang dagat at kalangitan. Pinaghiwalay niya yung nasa taas at yung nasa baba. So kapag nakakakita tayo ng dagat, isipin natin, pangalawang araw ito ginawa ng aking Panginoon. Galing, di ba? Ano nga yung ginawa sa pangalawang araw? Karagatan at kalangitan. Okay. Nasa pang ilang araw na tayo? Pangatlong araw. Sa pangatlong araw naman, ay makikita natin, hindi yan. Yung paborito nating mga puno, mga halaman, mga bundok, yun ang ginawa ng ating Panginoon sa pang ilang araw? Sa pangatlong araw. Ano nga yung ginawa? Ano yung nakikita nyo? Puno, bundok, mga halaman. Ayan ang ginawa ng ating Panginoon sa pangatlong araw. Ulitin natin. Sa unang araw, anong ginawa? Araw at gabi, liwanag at kadiliman. Pangalawang araw, karagatan at kalangitan. Pangatlong araw, puno, bundok, mga halaman. Okay, sa pang-apat na araw naman, ito ay, ayan, yung mga nakikita natin sa taas. Mga sun, moon, and stars. Sun, moon, and stars. Ano ulit? Sa pang-ilang araw ito? Pang-apat na araw. Sa pang-limang araw, ano naman kaya ang ginawa ng ating Panginoon? Di ba kanina, hiwalay ang karagatan at ang kalangitan? Di ba kanina hiniwalay ang karagatan at kalangitan? Ngayon naman, ay nilagyan ng ating Panginoon ng laman yung dagat at yung himpapawid. Ano yung mga nilagay? Mga isda. Ano kayo yung mataas tayo kamay? Ano yung mga matatagpuan sa mga hayop sa dagat? Mga ilaw. Mga fish. Dika. Octopus. Ano ba? Dolphin.
Ano ang ginawa sa unang araw? Si Althea. Liwanag at kadiliman. Yun. Eh, sa pangalawang araw? Naka-blue. Nagat at langit. Oo, tama. Pangatlong araw? Jen. Ayan, nakapuno, bonus bundok, tapos mga ano po, mga dahon. Yun, very good. Pang-apat na araw? Wala nang iba bukod kay Althea? Si Nakasando. Mga ano, Mga hayop sa? Papawid. Sino ba? Ako, sun. Yun, sun, moon, and stars. Eh, basta mga ilimang araw? Neo. Hayop sa? Tangaran. Ayun, tama. Eh, sa pang-anim na araw? Si Lilay. Lali. Lali. Si Lali. Mga hayop sa? Sa lupa. Ano, tatanungin ko kayo, ano naman kaya ang ginawa ng ating Panginoon sa ikapitong araw? Tama. God rested on the seventh day. Napapagod ba ang ating Panginoon? Ha? Hindi na mapagod ang ating Panginoon, pero siya ay nagpahinga dito dahil para turuan niya tayo na last days. Para turuan daw tayo na kapag tayo, diba, 7 days a week sa isang linggo, diba, 7 days. Sa 6 days tayo ay nagtatrabaho, naglalaro, nag-aaral, pero sabi ng ating Panginoon, dapat sa pang-pitong araw, kayo rin ay magpahinga. Kasi ako ay nagpahinga din, sabi ng ating Panginoon. Isa pang tanong, bakit kaya sa huli na ginawa ng ating Panginoon ng mga tao? Bakit hindi sa unahan? Bakit nauna yung mga hayop? Si Althea. Kasi paano kapag sila gawin lahat ng kailangan ng Pwede, tama. Bukod doon, merong isa pang magandang dahilan. Kunwari, bakit kaya iniimuna ng ating Panginoon yung tao bukod sa mga isda, bago yung mga isda? Bakit kaya? Or sa mga halaman? Para mabuhay sila. Para mabuhay ang? Yung mga tao. Tama! Ah, Very good! yes. Tama si Neo, sabi ng ating Panginoon, i-ready ko muna yung mga hayop, mga halaman, para pagdating ng tao, meron silang makakain. Para ready na lahat sa kanila, para mabubuhay sila. Ibig sabihin lang nun ay, Jesus cares for us. Di ba katulad ng ating mga magulang, kunyari, tulog tayo sa umaga, tapos may pasok tayo, di ba? Tapos paggising natin, naka-ready na yung almusal, yung susuotin natin, yung medyas natin, papunta sa school. Ganun dito yung ating Panginoon. Niready niya ang buong mundo bago niya ginawa ang tao. At sa huli, ang ating chance sa